Ano? Ang ipagmamayabang ni Bangag mga kababayan sa kanyang zona. Gayong ang mga nangyayari sa ating bansa ay puro naman kapalpakan, di ba? Ano na naman daw pambubudol mga kababayan ang sasabihin ni Marcos? Gayong kitang-kita ng mga tao na hirap na ang sitwasyon ng bansang ito. Ano na naman ba ang ibubuladas nitong si Ngagva mga kababayan sa kanyang zona? Narito ang analysis mga kababayan ni Professor Malo Tequia. Sa Lunes na po yung SONA po. Sa Lunes na! Sa inyo pong Ang Bangag mga kababayan nagsusulat pa rin daw ng kanyang speech. pananaliksik mula ng alam mo yung unang SONA? 2022, 23, 24, 25. Wala! Eto Unahan na natin si Bangag mga kababayan ha. Etong kanyang zona mga kababayan, ang kanyang sasabihin. Lahat na naman yan, mga plano. Na as if ngayon pa lang siya mag-uumpisa. Pustahan tayo, mga plano pa rin yan. Ang zona mga kababayan, meaning State of the Nation Address. Ano ang State of the Nation ngayon? Di ba karimari-marin? Mabubudol na naman yung animal na yan. meron bang progress, Prof? At dito naman for 2026 niya na SONA. Obviously, wala. Meron pa ba tayong asahan na ipapangako niya? Na Pangako. yung isa pang... Kung pangako lang, Admar, walang katapusang pangako o pambubudol. Isang taon na lang siya mahigit mga kababayan. Anong maipapangako na naman niyang kaya niyang gawin? Wala na. Nakipag-usap ang State Secretary ng US sa kanya, ang Presidente ng Estados Unidos, tapos pinatawan tayo ng 12.5% na taripa sa export natin ng mga produkto. Prof. Admar, no? Ito ang kanyang lima na SONA. Opo. At napakahalaga nito dahil yung susunod na SONA, parang pagpapaalam na lang yon. Putting the Goodbye. ribbon together kung ano man ang na-accomplish. Kung aalis mga kababayan ha? Paano kung magtagumpay sila sa charter change? Paano kung gagawa yan ng paraan mga kababayan na wala ng eleksyon? Kagaya ni Zelensky, di ba? Sa Ukraine? Tapos na ang kanyang termino. Tapos hindi pa rin bumaba sa pwesto. Paano kung mag-alat Trump? Yan mga kababayan. Di ba si Trump, ang sabi na tatakbo ulit siya sa mga kababayan sa 2028? Ewan na natin kung paano niya gawin. Paano na yan? Ang kapal ng pagmumukha nito si Bangag, no? As if naman, no? Ang galing-galing. Ito ngayon, napakahalaga nito kasi dito pa yung may parte pa ng governance at may parte pa ng ano pa yung kailangan magawa. Anong kailangan magawa? Diyos ko Lord. O anong kailangan nakawin? Anong kailangan sirain sa Pilipinas? At saan patutungo? At saan pa patutungo? Inidoro na. Administrasyon na ito, no? Patungo sa bangin. Nangyari before, bago na-aral ang ombudsman, nasabi daw imbestigahan, pero lahat nagpupustahan kung magfa-file ng case itong araw na ito, patapos na ang araw, pero wala tayong nakikitang Ayan no, ang iyayabang na lang ni Bangag dyan mga kababayan tungkol sa korupsyon. Sasampahan na niya ang kaso. Ang mastermind na si Romualdez. Pero, plano pa lang mga kababayan na sampahan. Dahil, hindi pa talaga, Lord, hanggat hindi yan nahuhuli, Bangag, hindi kami maniniwala sa iyo. Maifa-file kay former Speaker Martin Romualdez. Nakita natin ang pagdating ni Secretary Rubio, related yan sa ASEAN, pero talagang ginamit nila para maipresenta na ang projection nga nila yung nangyari. Ang sinabi ni Rubio mga kababayan, kung sino man yung mga naki-join pa sa ICC, nakikipagtulungan, mga lunatics, idiot and stupid. Crazy. Baliw, buang, mga kababayan. Bobo. Stupid. Pati bobo, mga kababayan. Sabi ni Rubio. Tapos si Bangag nakipag-cooperate. Bobo pala. Isang malaking sampal kay Bangag. Doon sa hampasan na naman sa ulo sa may South China Sea. Yun na ang pre-note. Pero tama ka, no? Patatapos lamang ng bisita ay biglang meron tayong tariff rate na tumaas, naging 12.5%. Ano ba yan? Sana kung bumisita dito mga kababayan ang taga-Amerika, nabigyan tayo ng pabor. Bumisita lang pala dito para sampalin tayo ng taripa. Ganun pa rin ang bumabalot rin around that terrain is yung mga surveys tungkol sa approval at trust na pinakamababa na sa kasaysayan ng presidential politics, no?
Pinakamababa sa kasaysayan ng presidential politics. At makikita natin, ang taong bayan ay talagang nagre-rehistro ng mga issues, karamihan economic at corruption na kailangang tingnan ng Pangulong ito. Siguro ang pinakamahalagang kailangan niyang i-address pagdating ng Lunes ay yung kampanya niya na sinabi niyang mahiya naman kayo. Ay, nako. Talaga namang dapat Sana i-revise si Bangag, mga kababayan, ang kanyang sinabing mahiya naman kayo. Sana this time, mga kababayan, ang sasabihin niya, mahiya naman tayo. kahiya dahil O mahiya naman ako. Oh, kapal ng mukha mo. lumabas na yung detalye, pero wala tayong nakikitang mastermind na nakulong. Hanggang ngayon hindi natin nakikita kung ano yung ICI report, okay? Wala. Hindi rin natin Blanco. nakikita ano yung partial report ng chairman si Senator Ping Lacson. Apat na chairman. Tapos, mga kababayan, no, ang nakakatawa, no, di ba nakuha na ni Tulfok, mga kababayan, ang chairmanship ng Blue Ribbon? Ayaw niyang mag-hearing, mga kababayan, dahil busy daw siya sa impeachment. Ano kinabisihan mo sa impeachment, Tulfok, na hindi ka nga nagsasalita doon? Kung mayroon ka mang sinasabi, parang nakisali sa prosekusyon, mga kababayan. History ng Senate Blue Ribbon in 11 months ang natalaga. So makikita mo talaga yung pagkukubli ng mga nangyayari para ka magkaroon ng apat na chairperson, talagang walang interest na ipaalam sa taong bayan. Ano ba ito? Ano ba mahalaga ito? rin siguro, Admar, yung debt stock natin, no? Nasa 18.5 trillion na. Ayan. At makikita mo, utang tayo ng utang. Sinabi rin itong araw na ito, Waldas ng waldas si Bangag, nakaw ng nakaw. may shortfall sa revenue sa second quarter. So ang solusyon, utang. Nakita rin Utang natin ng itong ina mo, araw na Bangag. ito na ang pagbibigay ng ayuda na mismo ang presidente ang nagsabi na mabibigyan ng ayuda yung mga nahihirapan at yung malapit ng tumumpa dun sa Ang bibigyan daw ng ayuda ni Bangag, mga kababayan, ay yung mahihirap at yung malapit nang maging mahirap. Buisit ka, Bangag, lahat kami malapit na maging mahirap at maghihirap. Ayuda mo, mukha mo, puro ayuda. Walang ibang ginawa, mga kababayan, nagbigay ng ayuda. Tapos yung ayuda, pinagkakakitaan pa. sa Lord. poverty threshold, no? Gagamitin Makikita mo wala talagang programa. Ang programa magbigay ng ayuda. Pampapogi, hindi naman pogi. At wala tayong nakikitang economic activity para ang ekonomiya ay umikot. Dito po sa survey ng Publicos Asia, ng survey nyo po, ma'am, lumalabas na yung korupsyon, yung pinaka-importanting issue. Hindi po ba ito yung madaling matugunan kung totoo na talagang meron siyang anti-corruption during sa kanyang termino? Kasi ipinagmalaki nila ito Para kagaya doon sa sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na pangunahing problema talaga kriminalidad at droga ng ating mga kababayan. Nung itong tinutukan, talagang satisfied yung Ngayon, wala. taong bayan. Walang Ito problema kwenta natin na noon itong korupsyon na bulgar na yung pinagmalaki na flood control tapos grabe kaliwat kanan yung baha. Nagkaroon daw ng anti-corruption campaign, pag-iimbestiga, yet corruption pa rin yung pangunahing concern ng ating mga kababayan base po sa inyong survey. Admar, lumalabas lamang yan na ang mga ginagawa ukol sa supposedly anti-corruption ay hindi natutuwa ang taong bayan for it to register na number 1, no? Hindi natutugunan yung kagustuhan ng taong bayan. Kasi tama ka, kung ang madaling sulbahan, no? Madali mong cuts across all agencies. Ang nakita pa lamang natin ang DPWH, no? Ano ba ang How much more, mga kababayan, kung talagang silipin natin yan lahat-lahat, ha? Tip of the iceberg pa lang yung DPWH. reform na ginawa sa DPWH, hindi na natin alam. Wala na nagsasalita. No, ang balita ko diyan, ang mga kontratista ayaw magbid dahil nga rine-require na babaan ang cost ng mga
kagamitan na gagamitin para sa infrastructure development. Pangalawa, hindi rin nila, walang stability O sige, kung magbibid kami sa gobyerno, anong protection namin? Kasi maraming na nabanggit dun sa mga AAA na kontratista ay karamihan ko. Yung corruption rin, hindi pa natin nakikita yung sa National Irrigation na antindi. Hindi pa natin nakikita yung dun sa agriculture na balita ko malaki at saka sa DepEd. So, Customs! Na ang mga kababayan, bidang-bida sa customs na si Araneta, Lord. nakikita lang natin isang slice ng pie. Pero wala talagang kampanyang nangyayari at katulad nga ng winika ni dating Congressman Mike Defensor, yung mga lumalaban, sila pa ang unang nakukulong. Wala na. Samantalang yung nagbenepisyo, Free as a bird. hindi natin Sila pa ang nag-aangas, mga kababayan. Yung mga buaya, yan pang maangas ngayon. nakikita yung mga yan. Kanina mayroon akong narinig na interview mula sa sektor ng agri, no, sa manok at itlog. Natanong siya kung Itlog ni meron ba Bangag. siyang ano ba yung inaasahan niya, gusto niya marinig sa SONA. Ang sabi niya, to pa rin niya muna yung mga pinapon nung una. Yun lang yung sinabi po. So, ibig Hindi pa nga tapos sa kanyang pangako, mga kababayan. Tapos mangangako na naman ang bangag. sabihin, tagos sa iba't ibang sektor na puro lang pangako, walang natutupad. Buladas. Na hanggang sa Fort Sona, essentially yun yung building blocks napag-usapan ang Maharlika Fund, sinabi kung bakit kailangan yun, napag-usapan yung Ay, wala nang Maharlika Fund. Diyos ko, Lord. Ano na, mga kababayan? Kinalimutan na ng mga ngagva. Ayaw na nang banggitin dahil wala nang pera. economic framework, sinabi kung ba't kailangan Inubos. So supposedly, sa unang mo palang Inubos. taon, na ilagay mo yon, medyo titibay yung pundasyon ng bayan. Pero hindi natin nakita yung paggamit sa budget. Kasi yung paglaro nila sa budget nagsimula 2023 na At pag sinusundan mo yung oral arguments, kahit ang Korte Suprema, pinubudol nila, biro mong hindi magbigay ng Binubudol. Ay, Korte Suprema, wag kayong magpabudol, ha? Dahil kayo ang kataas-taasang hukuman natin. Kung magpabudol kayo dyan, wala na. Disgrasya ng Pilipinas. na dokumento ng Korte Suprema. So, ang hinihingi ngayon ng Korte Suprema, bigyan mo kami ng sworn statement na wala nga na ganyan na nangyari. Imposible namang wala. Kasi paano nagkaroon ng insertion kung wala, no? So makikita natin may talagang by design ang ginawa nila dun sa annual appropriation. Ang insertion nagsisimula pa lang sa NEP. Kaya nagkakagulo At pag diningnan mo, di ba, napakahalaga ng budget sa kahit anong administrasyon. Pag sinabi nga na napakahalaga na panukalang batas ang budget, kung ikaw ay congressman o senador at ayaw mo mag-jet, masasapul mo ang problema ng bayan. Pero nakita natin kung paano binaboy ang budget, no? At kung paano parating sinasabi sa oral arguments, may power ang Pangulo na mag-line item veto. Nag-line item veto siya nung huli, pero nakita natin meron ring pinalusot, no? So itong mga bagay na ito, hindi ko alam kung paano ipoporma nila Budol yan nga National budol. Expenditure Program ng Pangulo para sa 2027 dahil kung titingnan mo uli from 2022 ay pataas ng pataas ang budget Spaghetti. natin. 7 trillion tayo sa proposal nila, hindi mo maintindihan, meron ba tayong enough revenue for that? Kasi kung uutangin mo yan, tapos mawawala Utang yung ng ina utang mo nyo. sa corruption, talagang hindi tayo uunlad. Opo. Ma'am, bilang political strategist din, sa tingin niyo po mainam na masama sa kanyang SONA or baka babalik sa kanya kapag binanggit niya yung resulta niyang kanyang anti-corruption? Kasi
ang talagang Anti-corruption, nakakatawa. Ay, nako, nakakatawang mga ngagva. Anti-corruption yung mukha nyo. sisingilin ng taong bayan yung mga napakulong eh. Pero mapapansin din ng taong bayan, saglit lang, yung mga napakulong, mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon, nasaan yung iba na nagsilbi sa gobyerno, sa administrasyon na mismo. Kasi doon yun naman yung concern. Nangyari ang tinatanong nila nasaan ng pera, nasaan yung sa flood control dahil itong mga involved during sa yung administration. Ano pong nakikita niyo po, ma'am? Oo, alam mo, ang balita siya daw ang magsusulat ng kanyang Bangag! speech. Bangag! Good Bangag! luck. Pag ikaw kasi Sulat mong usually bangag mo. nagsusulat, medyo hindi ka detached, medyo emotional ka, medyo invested ka. Oh, anong isusulat niya? Pero Ako ay isang kung titingnan ngagba. natin, Ako ay isang ngagba. paano mo titindigan yung mahiya naman kayo kampanya na yung mga personalities na involved ay hindi mo ilinalagay sa tamang kalagyan, no? Makikita natin very selective, makikita natin ang ombudsman, ang NBI na weaponized tutang-tuta. na yung mga institusyon na yan. At makikita mo, the moment na pumalag ka, ikaw Kulong. agad ang hinahanap. Tingnan natin yung Si Cayetano ngayon, mga kababayan, grabe. Ipipilit na naman nila ang pagpapakulong talaga. Cayetano, gantihan mo yan si Lacson, ha? kay Senator Alan Peter Cayetano. Pakulong mo Sinabi, rin yan. Yung Southeast Asian Games, nung nasa Ang tagig talaga, mga kababayan, na ghost project daw. Si Cayetano, kanya pinagbintangan. na-clear na sila at maiipit doon si Secretary Vince Dizon. Saan sila naghanap? Pasok sila sa Taguig. So, kung ikaw ay kritiko ng administrasyon, talagang hahabulin ka nila para maubos kayo at tumahimik at magawa yung kanilang dapat magawa. Nakita rin naman natin sa impeachment admar pagkahina-hina ng evidence, no, dito sa charge 1 na yung conditional threat, no? Walang makita ebidensya. natin sa 9 days Nonsense. na nangyari, nagbawas sila ng witness, meron silang hindi pinatawag, hindi na sila recross dahil alam nila paikot-ikot lang dun sa testimony ng tatlong taga-NBI. Tapos, ang lahat ng yung mga kababayan nag-testify, hearsay lahat. na no personal knowledge. Pag no personal knowledge, Ay, ano ibig chismosa. sabihin? So kung sinasabi nila na yan ay dungaan sa masusing pag-aalam, kung masusi, bakit wala silang evidence na maipresent? Lahat haka-haka, lahat Haka-haka chismis. Yun ang nakakalungkot kasi nag-aaksaya tayo ng pondo para dito, para lang may accountability. Hindi naman pwedeng ang accountability mo ay basta-basta lang. Opo. Ma'am, dito na tayo sa impeachment trial na nabanggit nyo na po. Ang pinakahuling testigo nila na ginamit ay ang mismong pinuno ng NBI. Tingin nyo po ba parang risk din ito sa kanila? Kasi siya ang nagdadala sa imahe ng NBI. Now ngayon, nabubulgar, paano sila mag-imbestiga na maraming mga nakapuna doon sa paano sila mag-imbestiga, paano sila maghain ng reklamo hanggang sa umusad, hanggang sa papunta doon sa kaso talaga at maraming mga gakusan na selective yung kanilang pagpili, yung mga pag-decide na ito'y mali, ito'y hindi mali, ito yung ano ko kasi seryoso yung pagkaka-deliver, yung itong hindi ito pasok sa amin, yung mga ganun po, ma'am. Tapos tatlo pang mula taga NBI ang nagtestigo. Walang yung mismong involved kahit nga yung sinasabing binantaan wala ding affidavit, hindi rin humarap. Puro taga NBI na nag-imbestiga na hindi talaga yung first hand na may mga information po. Ano po ang nakikita nyo po dito, Prof? Well, alam mo, Admar, nalulungkot ako from the days of yung mga batikan na investigador, nalagay dyan si Alfredo Lim, at makikita na maayos pag-investigasyon kasi ang basihan ng kaso dun sa DOJ ay yung investigasyon nyo.
kung nakita natin doon sa isa, no, pamali-mali ang date, pamali-mali Oh, ang Department of ano na kababayan, nag-resign daw si VP Sara sa Department of Justice. Nakuha patuloy ni VP Sara, mga kababayan, ang posisyon dati ni Boying. Then nag-resign si VP Sara bilang Secretary of the Department of Justice. Ang mga buisit. sa PINA, Buisit. Mali-mali ang date. mali ang affidavit. Anong sasabihin ng DOJ? Paano makakita na ito bago Nang to kita natin kay Pastor Kibuloy, ang tagal na, ilang taon na nangyari ang si Torre pa ang pumunta dyan sa Kingdom, sa Davao para iharas. At nakita naman natin kung paano Ang haras. hindi sinusunod ang rule of law. Tapos kay Bato, hinaras din si Bato ni Matibag. And yet, nasa kulungan si Pastor, ang Si Tatay Digong, hinaras hindi din. mo maintindihan, ano ba yan? Tapos na ba o hindi? Nasaan ang witnesses? Bakit nawala na ng sa Yan o, pati ang mga huwes dyan, mga kababayan, na nagpapatagal at katibangag ngayon, dapat panagutin yan pagdating ng panahon ni Aisa Siqueira. Pagdating ng panahon. isay Oh. ang gobyerno? So, makikita mo from the very start, the design was The design is so bangag. talagang i-eliminate yung mga critics. At yung pag nakita mo nga dito, nagiging salamin yung testimony nung tatlo na taga-NBI kung paano gumugulong ang hustisya sa administrasyon na ito. Huwag lang natin tingnan siguro dito sa impeachment kasi may iba nang sinampulan. Sinampulan si Pastor Kibuloy, sinampulan si Presidente. Si Bato, si Bartoleta, si Cayetano. At makikita mo na may mga iba't ibang tao na talagang sumusunod sa kanila. Maituring na malinis Kasi lahat may baho. At Baho. kung titingnan mo sa politika, sinong tatayo para sa'yo? Kung ikaw nagganansya, no? Nagganansya ka, allocable, nagganansya ka sa insertion. So maraming mga problemang ganyan na pag tiningnan mo yung tatlong individuals, may problema. May problema. Opo. Ma'am, kabilang din po sa parang naging highlights, no? Kasi nagamit, habang kasing nag-oral argument yung prosekusyon at depensa sa katauhan ni Congressman Jokno at na-highlight doon na hindi confidential Ay, Jokno. doon sa mga financial records na gusto nila ipasubpina, hindi na confidential yung katotohanan. No, ngayon nagamit itong mga salitang ito habang Mga ngipin. kinocross-examine itong si NBA Director. Ano ba itong mga anti-Duterte, mga kababayan, no? Ang mga ngipin, mga sira, no? Joke, no? Sinalyamas, mga kababayan, sina Percival. Mel Pugit. Ay, mga itsura. Tawarin. Vin Matibag. Nakita ba talaga dito na may selective justice silang ginawa? Kasi pagdating dito, nabanggit nga ng depensa na so hindi ka naniniwala sa ang hindi confidential ang katotohanan. So sa future nakikita mo na magagamit itong mga bawat salita na ito na nakuha sa mga unang trial days sa hinaharap po ng mga articles of impeachment na tatalakayin po, Prof. Makikita mo rin na talagang hindi pulido yung trabaho. Kasi, di ba yung ruling ni presiding officer, gagamitin itong mga dokumentong ito hindi sa paghanap ng fault, pero Ay, palusot lang ni Chila yun to establish a baseline. Noong unang binabasa ni Senator Escudero yung ruling niya, napapailing ako kasi sabi ko, bakit inalaw hanggang vice president, vice Kaya nga. mayor, so 20 years yan, bakit inalaw yung sa AMLA, etc. etc. Pero pag binasa mo at nabasa ko yung desisyon niya kanina lamang, parang indictment sa prosecution yun Kasi wala silang baseline. So paano mo masasabing nag-increase ang net worth ni Vice President? So the fact na pinapakuha yung mga dokumento,
questionable na yon, pero yung sabihin Talaga? mo to Kapag ganyan mga kababayan, sa Korte Suprema ang ano na dyan. Sana hindi babangag ang Korte Suprema. establish a baseline to determine whether yung allegation ay totoo, that shows napakahina ng ginawa ng House of Representatives. Kasi isang ka nakakita, meron kang conclusion at ang conclusion mo, ill-gotten wealth or increase ang net worth, tapos kinunclude mo, nagkamal-kamal ng pera. Wala ka palang baseline. Wala. 'Di ba? So kung titingnan mo, parang ginagawa ng Senado yung trabaho ng House of Representatives. So Helping. dapat yun naman mag-rule ang chair na out of order na immediately i-dismiss Palibasa yan si Cheese mga kababayan, hawak yan sa liig eh. mo because wala kang proof. 'Di ba? Ang sabi nga, ang burden of proof is with the prosecution. Kung wala kang proof to prove your allegation, why are you going on a fishing expedition? Why are you gay? Yun lang yung issue ko doon sa ruling ni Senator Escudero kasi clearly the baseline was not established. Opo. Ma'am, doon po sa parang paggamit ng NBI director, kasi paulit-ulit ko yung naririnig yung salitang national security na nababanggit din po. Sa tingin niyo po ba, ma'am, parang hinipe lang masyado itong sinasabi nilang banta ni VP Sara against Ay, oo. Wala naman talaga banta mga kababayan. Sila lang ang nagsabi-sabing ganyan na may banta. Para lang mayroon silang maipa-issue kay VP Sara. kay PBBM para mapasok doon sa national security issue at nang kumbaga para ma-justify. Duda nga tayo mga kababayan na baka sasabihin na anti-terror law o pag ganyan mga kababayan. Gagamitin pang anti-terror law na wala yung piyansa ha? Sasabihin nilang terorista si VP Sara? Naloko na. Yung kanilang mga Naloko reklamo na. Merong betrayal of public trust. Tapos sinasabi pa nila na merong pattern of violence daw. Pattern, pero isa lang ang kanilang pinakita na pattern o na instance mga kababayan, hindi pa nga yung pattern na, di ba isang beses lang? Pero yung unang pinagbasehan nila, isa't kalahating dekada nang nakalilipas. Tama yun, Admar, ha? At idadagdag ko dyan, meron pa silang sundot na ginawa na posible ang Sa puwet. pwedeng isa sa maggagawa niyang bantang yan ay ang mga security elements ng Oo, nagbintang pa mga kababayan, mga army yan ha. Papayag kayo mga army na pinagbintangan kayo ng mga salbahing mga buaya pa mga kababayan ang nambintang. Presidente. Abay, ako'y nagugulat doon dahil ang security ng Vice Presidente galing sa Estado. Galing yan sa Presidential Security Group. Sila na rin ang nagbalasan ng Presidential Security Group. Sila na rin ang kumuha ng mga tao sa Vice Presidente. Sila na rin ang nag-assign. So, kung pinagdududahan mo pati ang elements ng Presidential Security Group at bigla kang magkakabig na ang cover niyan ay national security, mahahalata ka talaga na wala kang preba. Walang Kasi kung proof. makuha lamang ng cover na national security para iangat yung banta at sabihin, kita mo, nag-oath yan, hindi ba yan betrayal of public trust? Pero walang proof, 'di ba? Hindi nga nag-complain yung tatlo na sinasabing Oo nga, walang formal complaint mga kababayan, yung tatlong ungas. Palaka, tabaluslos at saka tigling iwi mga kababayan. siya yung target ng kanyang threat. Walang complaint. Hindi nila inimbestiga. Saan ka nakita ang investigasyon open source? Ngayon lang ako nakarinig na investigasyon na sa level Mali-mali ng pa. Vice Presidente at ang sinasabi nga yung tatlong matataas na Tapos, ang kanilang mga kababayan, nag-conclude agad sila, no? well, mataas si Presidente at si Speaker, at tapos wala naman silang proof. So, yun ang nakakapagtaka dahil sa buong 9 days, umiikot lamang sa storya na nag-imbestiga pero wala silang personal knowledge. Nag-imbestiga pero hindi nila kinausap si Vice Presidente. Ano ba itong threat mo? No? Nag-imbestiga open source. One-sided. Hindi nga investigasyon, kundi mga kababayan, case build up.
Ngayon lang ako, wala man lang sinasabing human intelligence, signal Tapos kung sasabihin lang, imbestiga kami. O sige, ano ang inyong inimbestigahan? Ano yan? Confidential pa muna. intelligence. Kami lang Siya ang sinasabi, nakakaalam. Tapos, Ang mga yun. meron siya dong sinabi na Animal. pursuant to the 5 protocols of investigation na ginagamit ng Secret Service. Wala ho tayong Secret Service, no? At ibang-iba ang FBI sa NBI, mas lalo na ang Secret Service. So, pag tiningnan mo yung pagsasalita nitong si Matibag, Matibag ungas. alam mo yung pinagsama-sama lang na kwento, Agmar? Chismoso lang. Ang conclusion niya ay continuing threat. Kasi kung continuing threat, di dapat saan ka man nakakita continuing threat in 6 months pa lang nila malalaman kung sino. So, makita mo talaga chismis. Opo, hearsay. Chismax. Sabi nga, hearsay or Hearsay. chismis. Oh.